Samantala, alamin naman natin ngayon ang sitwasyon sa Davao City na isa po sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Ihatid sa atin yan ni Angel Dillera ng PTV live via phone patch. Magandang gabi sa iyo, Angel. Magandang gabi sa iyo, Haji. Sa naitala ng Pag-asa, kaninang alas 10 ng umaga ay bumagsak ng tinatawag nating tropical depression na si Kaloy. Nakaraang araw ay LPA pa lamang ito. Ngayon ang hanging dala nito ay umabot na sa 45 kilometers per hour simula sa mata ng bagyo. Sa lakas na ito, maaari na itong makabali ng mga sanga-sanga ng mga puno o di kaya maging bunga sa malalakas at matataas na alon. Gumagalaw patungong kanluran ng 11 kilometers per hour ang tropical depression na Kaloy. Signal number 1 na ang ilang parte sa Mindanao at ito ay ang Surigao del Sur, Surigao del Norte, Siargao, Dinagat, Northern Agusan del Sur, Agusan del Norte, Northern Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental at Camiguin. Samantalang bahagya namang nakakaramdam ng Kaloy ang lungsod ng Davao dahil kahapon lamang ay pabugso-bugso ang ulan. Kasalukuyang makulimlim ang Davao City at ayon sa Pag-asa ay maghanda na rin sa maya-mayang pagbagsak ng ulan. At kung sakali, ngunit ipagdasal natin hindi sana lumakas ang nasabing bagyo, ay aasahan ninyong tututukan namin ang anumang pagbabago sa mga naantala ni Kaloy. At yan ang balita sa kasalukuyan para sa telebisyon ng Bayan, Angel Pizarro Dillera. Angel. Yes? Yes. Isang katanungan lamang, sakali bang magkaroon dyan ng mga pag-ulan, kaugnay nga ng pananalasan ng Bagyong Kaloy, ay nakahanda ba ang ating lokal na pamahalaan dyan sa Davao City? Nakahanda naman po dahil sinisigurado naman ng ating mayor na nakahanda kung ano man ang dapat na mga measures na dapat nilang gawin. Katulad na lamang ang paghanda ng relocation site para kung sakali sa mga pagbaha o anumang sakuna. Okay, maraming salamat sa iyo, Angel Dillera ng PTV Davao.